Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid. Muli ako mag-share ng salita ng ating Diyos, pero unahin po muna natin ang manalangin. Muli niyo po akong samahan. Ihanda natin yung ating puso, yung ating isipan sa pagdulog sa ating Diyos. Magsiyo po tayo. Aming Ama sa langit, aming Amang makapangyarihan sa lahat, aming Amang banal, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Ama, maraming salamat na naman ngayong umagang ito dahil pinagkaloob mo na naman, Lord, na kami po ay makapakinig, makapag-aral, makapagbasa ng iyong mga makapangyarihang salita. Lord, muli mo po kami samahan, turuan at gabayan at buksan mo po yung aming puso at isipan para ito'y lubusan naming maintindihan, O God, at ito talaga ay mapasok, maitanim sa aming mga puso, O Diyos. Samahan mo rin po ako, turuan at gabayan upang ang aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming salamat, Lord. Uli namin kiniklaim na tagumpay na naman ang aming gawain ito dahil narito ka po, kasama ka namin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, O Diyos. Sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang isang pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Pinagpala po talaga tayo ng Diyos. Unang, ginising tayo ng Diyos ng maayos, malakas ang ating katawan. At ngayon, binigyan pa niya tayo ng pagkakataon para makapakinig na naman ng kanyang sasabihin sa atin ngayong umagang ito. Pero bago po ako magsimula, unahin ko lang yung mga bago po dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat. Mga kapatid, ang aking i-share ngayon, yung aming devotion dito po sa Luke chapter 3. At ito po ay may pamagat na ang preaching ni John the Baptist. So ito po ay patungkol sa kanyang preaching. At dito po ako magsisimula sa verse 7 hanggang dito po sa verse 7 hanggang 9 po yung aking isi-share sa inyo ngayong umagang ito. So tayo po ay makinig sa sasabihin ng salita ng ating Diyos. Verse 7. Pumunta kay John ang maraming tao para magpabaptize sa kanya. Sinabi niya sa kanila, mga ahas kayo. Akala nyo ba matatakasan nyo ang pagdating ng parusa ng Diyos? Patunayan nyo muna na nagsisi talaga kayo. Huwag nyong sabihin ancestor namin si Abraham. Sabi dito, sinasabi ko sa inyo, kayang gumawa ng Diyos ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa lang, nakaredy na ang palakol para putulin ang ugat ng mga puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Amen. Salamat sa salita ng ating Diyos. Mabigat yung kanyang sinabihan dito. May mga magpapabautismo, no? At maraming tao ang pumunta nga doon. Sabi nga, pumunta kay John ang maraming tao para magpabaptize sa kanya. Sinabi niya sa kanila, mga ahas kayo. Dito po ako nagbasa sa ang Bible Pinoy version po. So dito hindi kasi lahat, nung time ni John the Baptist, hindi naman lahat talagang para magpabaptize. Yung iba nag-observe, yung iba tinitingnan ko anong ginagawa. Di ba may mga nagtanong pa nga,
Anong karapatan niya para mag-baptize, ano? At dito nga, sinabihan niya yung mga tao doon na nagmamatyag lang, yung mga, ito pa yung mga karamihan dito, yung mga nagtuturo ng salita ng ating Diyos, yun, no? Yung mga kautusan, yan ang tinuturo. Nandiyan na yung mga taong, yun nga, yung mga nagsusumbong lang din sa matataas na priest nung panahon na yun, ano po. Kaya sinabihan niya ito ng mga ahas kayo. Patunayan niyo muna na nagsisi na talaga kayo. Huwag niyong sabihin na ancestor namin si Abraham. Sinasabi ko sa inyo, kayang gumawa ng Diyos ng mga anak ni Abraham. Kahit doon sa mga batong yun. Ano? Ibig sabihin yung tunay na mga anak ng Diyos, kayang gumawa ng Diyos niya. Walang imposible sa ating Diyos. At sabi pa dito sa verse 9, ngayon pa lang, nakaredy na ang palakol para putulin ang ugat ng mga puno. Ang bawat punong hindi namumunga o hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Hindi mabubuti ang bunga. Sinasabi nila na ancestor namin si Abraham, pero bakit hindi kayo tumulad kay Abraham? Diba? Na naging mabuti, naging masunurin, naglingkod sa ating Diyos. Bakit? Ang iba ay hindi. Diba po? So sabi dito, no, idagdag ko po itong verse 10 and 11. Sabi po dito, tinanong siya ng mga tao, so anong dapat, sabi dito, namin gawin? Sumagot si John, sabi sa verse 11, kung may dalawa kang damit, ibigay mong isa dun sa wala. Kung may pagkain ka, i-share mo. Ibig sabihin talagang kung gusto mong magbago, kung gusto mong maging mabuti, kung gusto mong sumunod sa Diyos, alisin mo yung pagiging madamot mo. Alisin mo yung pagiging sakin. Magbigay ka, tumulong ka. Hindi yung akin to. Pag may nangangailangan, no, akin to. Diba po, wala tayong pag-aari dito sa mundo. Wala kang ginawa dito para... Dito sa mundong to, wala tayong na-share. Wala tayong naitulong sa Diyos nang ginawa niya ang langit at lupa. Karamihan pa, diba? Kung ano-ano pa ang ginawa sa mundo. Pero dito, kailangan natin tumulong, kailangan natin magbigay, kailangan natin mag-share, kailangan natin gumawa ng mabuti, kailangan natin magpatawad. Dahil tayo ay pinatawad ng Diyos, kailangan din natin mapatawad. Dahil sabi sa salita ng Diyos, kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin patatawarin. Kaya tutulong tayo. Hindi pwedeng yung kabig lang tayo ng kabig, tanggap lang na tayo ng tanggap from God. Tapos pag may humihingi, pag may nangangailangan, di ba? Tutulong tayo, magbibigay tayo. Sabi nga, kung may damit kang dalawa, magbigay mo. Kung 100 na yung damit mo, nabubulok na, nasisira na, naluluma lang, napupunit lang ng wala. Tulong tayo, mamigay na tayo. Kung may pagkain ka, matuto kang mag-share. Di ba po? Ito lang. Okay lang yan. Nangangailangan, may nangihingi, bigyan mo na. Si Lord na ang bahala sa'yo. Dodoblehin, titriplihin pa niya yung pangangailangan mo sa buhay. So, hindi tayo pwedeng magsabi na, born again na ako, Christian na ako, nagbalik loob na ako kay God. Ipakita nyo muna, sabi ni John dito. Sa gawa, hindi sa salita. Makita sa buong pagkatao nyo na kayo ay tunay na Kristiyano, kayo ay tunay na born again, yung binago na ng Diyos. Pinalitan na yung lumang buhay ng bago. Yan yung sinasabing, kaya nga born again. Diba? Pinanganak tayong muli, pero hindi na dun sa lumang pagkatao natin, kundi sa maayos, malinis at mabangong samyo na tayo sa ating Diyos. Yun yung pagiging. Pero kung nananatili pa rin tayo sa lumang pagkatao, tapos pinapakita natin sa tao na nagsisimba naman ako, o pagtapos ng simba, naimbitahan lang naman, kaya nakipag-inuman. Di ba po? Wala namang masama. Pero
tingnan natin yung buhay, yung katawan na binigay ng Diyos nang binigyan tayo maayos, di ba po? So ayusin din natin. Pahalagahan natin ang lahat ng binigay ng Diyos sa atin, lalong-lalo na yung buhay na ibinigay sa atin. Ingatan natin ang ating buhay, ingatan natin yung pagkatao natin, ingatan natin yung katawan natin, palakasin natin ito, diba? Para magawa natin ang lahat ng maayos at tama, para makapag-share tayo ng Word of God ng maayos, para din maalagaan natin ng maayos yung ating pamilya. Kung ikaw ay isang leader ng simbahan, ng church, para maalagaan mo, mapamahalaan mo ng maayos ang ministry na ipinagkaloob sa iyo. Tatawag tayo lagi sa Diyos, hihingi ng tulong, ng gabay, ng protection. Yan ang hihingi natin. Wisdom and knowledge, yan ang mga hihingi natin sa Diyos. At yung mga hindi natin nahingi, si Lord na ang bahala doon. Sa hingi natin, maging malinis yung puso at isipan natin, maging blessings tayo sa iba, hilingin natin yan. Diba? Paano magiging blessings konti nga lang yung pera ko. Hindi naman kami mayaman. Okay lang yun, kung ano yung meron ka, i-share mo din. Kasi nga si Lord ang magbibigay sa iyo. Si Lord ang magbabalik doon sa mga itinulong mo. Labis pa ang ibibigay ng Diyos sa atin. Kung tayo ay kusang loob na tutulong, kung tayo ay kusang loob na susunod sa mga utos at tuntunin ni Lord, siya ang bahala sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Maniwala po kayo. Hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Basta kailangan natin siyang mahalin. Kailangan nating mahalin ang ating kapwa. Dahil yan ang inuutos sa atin na ating gawin. Lahat ng tao sinasabihan na magmahal tayo sa ating Diyos ng buong lakas. Magmahal din tayo sa ating kapwa ng kagaya ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Paano ka magmamahal kung madamot ka? Paano ka magmamahal, di ba? Kung niloloko mo yung kapwa mo, paano ka magmamahal kung ikaw tamad, di ba po? Maraming bagay na dapat natin gawin para mahalin natin ang ating Diyos at para mahalin natin yung ating kapwa. Hindi tayo pwedeng maging plastic. Pag may kaharap na tao, mabuti ka, pero pag talikod mo, may mga sinasabi tayo. Pag nasa church, mabuti tayo. Pero paglabas, di ba po? So makita ito sa ating buong pagkatao. Nasa loob at labas man tayo ng simbahan o ng tahanan natin o ng trabaho. Di ba po? Maging maayos po tayong tao. Maging mabuti yung ating pamumuhay. Yan po yung tinuturo ng ating Diyos sa atin. Kaya dito, hindi naman tayo ahas di ba? Tao tayong lahat. Kaya dapat hindi para sa atin ito. Maging tunay tayong tao na ginawa ng Diyos, maging tunay tayong anak ng Diyos. Yan po ang tinuturo sa atin. Yung tama at mabuting pamumuhay na merong pagsunod, na merong takot sa ating Diyos. Yan ang kailangan natin. Kailangan ko, kailangan nyo, at kailangan nating lahat. Natuparin ang lahat ng mga sinasabi, utos at tuntunin ng ating Diyos sa ating lahat. At yan po yung aking sharing ngayong umagang ito. Nandito nga po sa chapter 3 verse 7, no? At dinagdag ko nga po yung hanggang 10 to 11 na aking sharing, at ito ay may pamagat na preaching ni John the Baptist dito sa ang Biblia Pinoy version. Mga kapatid, muli tayong mananalangin. Sabihin nyo rin kung anong gusto nyong sabihin dahil naniniwala ako nakikinig ang Diyos sa atin. Pagsiyo po tayo. Hallelujah. Yes, O God. Hallelujah. Ama namin sa langit, muli kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong pagmamahal sa amin. Dahil muli mo na naman kaming kinausap ngayong umagang ito at tinuruan na naman ng mga bagay na tama at mabuti. Lord, maraming salamat sa iyong salitang makapangyarihan na aming narinig, na tumatak na naman sa aming mga puso. And I pray sa pangalan ng Panginoong Hesus,
ito po ay masunod namin lahat. Maisabuhay ito at makita sa aming buong pagkatao na kami ay tunay na binago niyo na. Tunay na malinis na. Tunay na mabangong samyo na sa iyo, O Diyos. Hindi lang ako, hindi lang ang mga nakikinig dito, kundi ang lahat ng tao, Lord, lalong-lalo na aming pamilya, lalong-lalo na aming mga kapatiran sa pananampalataya, Lord. Sila din ay tumupad sa iyong mga utos at tuntunin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po, Lord. Kami mga tao, hindi kami mga ahas, O Diyos. Kami tunay na mga tao ginawa mo, Lord. Binigyan ng buhay. Hanggang ngayon, ginagabayan, pinoproteksyonan, binibiyayaan mo kami. Pinalalakas at pinagtatagumpay. Sa iyo lahat galing. Wala kaming naambag, Lord, dito sa mundo na ito. At Lord, I pray mapatawad mo po kami lahat sa aming mga kasalanan araw-araw. Sa aming mga naiisip na masama, nasasabi, nakikilos, Lord, na hindi nakakalugod sa iyo. Patawarin mo po kami lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lord, I pray na maging tunay kaming iyong mga anak. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po muli sa pagkakataong ito. Salamat muli sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat muli, Lord, sa iyong salita. Salamat po. Lord, pinapanalangin ko din ang lahat, Lord God, lahat ng may sakit at karamdaman, anumang klaseng sakit ito, Lord God. Sa mga oras na to, humihingi po ako ng kagalingan sa lahat ng may sakit at karamdaman. Sa lahat po. Sa lahat na nakahiga, Lord God. Sa lahat ng nasa ospital, Lord God. I pray, pagalingin mo po silang lahat. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Lord God. Pagalingin mo po sila. Lord, pinapanalangin ko din yung mga walang trabaho, walang kakayanan magtrabaho. Tulungan mo po sila, Lord God. Bigyan mo po sila ng kanilang makakain, Lord. Maiinom mo. Biyayaan mo po sila, Lord. Biyayaan mo po sila. Yung mga pamilyang nasira, Lord. Ayusin mo po, Lord God. Huwag mo pong pabayaan din yung mga taong namatayan, Lord. I-comfort mo sila, Lord. Tulungan mo po sila na huwag silang bibitaw sa iyo. Lord God, yung mga taong nawala sa iyo, Lord God, tumalikod sa iyo, Lord, muli mo silang ibalik sa iyo, Lord. Dahil kailangan na namin lahat na magbalik loob sa iyo, Lord. Kailangan na, Lord. Kaya huwag mo pong pabayaan ang lahat ng tao. Tulungan mo po kami, gabayan mo po kami, proteksyonan mo po kami sa gawa ng masama, O God. In Jesus' name. Thank you, Lord, sa pagkakataong ito na kami ay makalapit sa iyo. Na kami ay makadulog, makahingi sa iyo, Lord God. Salamat. Kiniklaim namin na lahat ng aming panalangin ito ay nakarating sa iyo, Lord. At ito po ay yung tinugon na sa pangalan ng Panginoong Hesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat. Kiniklaim namin, Lord. Tagumpay kami, Lord. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin, O Diyos, sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Claim nyo, mga kapatid, narinig ng Diyos ang ating panalangin. At ito'y kanyang tinugon na. Salamat sa ating Diyos. Salamat din muli, Lord, sa iyong kabutihan sa amin, dahil alam ko po, mahal na mahal mo po kami. Salamat po. God bless po sa inyo lahat, at God bless po sa ating lahat.